Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Miguel shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Magandang gabi po sa inyo mga ka-action, mga kakamping. Wala po tayong live gaya ng sabi ko kanina kasi parami na po ang tao dito na nakikiramay sa isang kakamping na nag-pass away na ho mga ka-action, mga kakamping. Okay? Ngayon isisingit lang po natin ang record video na to kasi pwede din po maka-record kasi saglit lang naman ito mga ka-action, mga kakamping. So ito na nga po mga ka-action, mga kakamping. May sagot na po si Mr. President Bongbong Marcos regarding sa mga sinabi kahapon ni dating Pangulong Duterte sa nasabing Quadcom hearing regarding sa pagsabi niya sa mga taga-ICC na handa niya isuko ang kanyang sarili o handa siya magpaimbestiga sa ICC. Okay? So ito na po ang naging sagot ni Mr. President Bongbong Marcos. Napakaganda po ng sagot dito ni Mr. President Bongbong Marcos, no? Ayon kay Mr. President, wala po siyang magagawa kapag naghingi na ang ICC ng tulong sa nasabing Interpol. Ito po mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Courtesy po sa video ng UNTV, please allow me to use for informative purposes only. Maraming salamat, ma'am and sir. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang posisyon ng administrasyon na di kumikilala sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. Sa kabila nito, sinusuportahan ng Pangulo ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi haharangin ng ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon kung ito mismo ay kagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala na kaming desisyon doon. So ayan po mga ka-action, mga kakamping ka. Wait, putulin muna natin. Ayan. So ayan po, malinaw na hindi pa rin nagbabago ang stand o desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos na hindi siya makipagtulungan sa ICC. Pero hindi niya po haharangin ang kung ano ang gusto ni dating Pangulong Duterte na handa siyang isuko ang kanyang sarili o handa siyang magpaimbestiga sa ICC. So wala daw, hindi nila haharangin. Kumbaga, suportado nila ang nasabing pahayag ni dating Pangulong Duterte. Pero ito po mga ka-action, mga kakamping, ito ang susunod na. Walang magagawa ang pamahalaan kung halimbawa humingi na ang ICC sa tulong ng Interpol. At dito maliwanag na may obligasyon ang Pilipinas sa nasabing Interpol, mga ka-action. Ito po, panoorin po muna natin to. Ayon pa kay PBBM, wala ring magagawa ang pamahalaang Pilipinas sakaling hingan na ng tulong ng ICC ang International Criminal Police Organization o Interpol para makuha ang jurisdiksyon sa dating Pangulo. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol. We have to live up to those obligations. Ukol naman sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing sa Kamara, ayon kay PBBM, pwede itong tignan ng mga otoridad ukol sa kanilang ginagawang investigasyon sa kampanya laban sa illegal na droga ng Duterte administration. But all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Ayon kay PBBM, kailangang masagot ang anumang question sa extrajudicial killings para na rin sa hinihinging hustisya ng pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Well,
we are always monitoring all of these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there, and up to now they have not seen the justice for the murders of their children. Nel Maribuko, UNTV News. So, yun po mga ka-action, mga kakamping ha, malinaw na malinaw po ang naging sagot ni Mr. President Bongbong Marcos. Bagkus may kagandahan lang po sa naging pahayag niya tungkol nga po sa walang magagawa ang pamahalaan kung halimbawa humingi na ng tulong ang ICC sa Interpol. Maliwanag po na may obligation ang Pilipinas sa Interpol ho mga ka-action. So, sana yan na lang po ang gagawing way ng taga-ICC na makipag-ugnayan o makipagtulungan sa nasabing Interpol para magbigay ng tulong itong Pilipinas kasi may obligasyon nga po tayo sa nasabing Interpol. Yan na lang po ang pinaka the best way kasi kung pag-uusapan natin ang naging stand pa rin o naging pahayag ni Mr. President is wala pa rin pagbabago. Ganon pa rin ang stand niya na hindi siya makipag-tulungan sa ICC. Pero kung sa dadaanin sa Interpol ng ICC is wala din po silang magagawa dahil klarong-klaro na may obligasyon ang Pilipinas. So sana yun na lang po ang maging the best way ng taga-ICC para nang sa ganon mapanagot ang dapat mapanagot dito dahil alam natin na sabik na ang ating mga kababayan na naging biktima o nawalan ng mahal sa buhay during war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Okay? So wala po tayong magagawa. Tama naman po yun. Bakit naman haharangin ni Mr. President kung gusto ni dating Pangulong Duterte na isusuko ang kanyang sarili o iimbestigahan ang kanyang sarili? Nasa kanya na po yun. Bakit ba naman siya pipigilan ng administrasyon kung gusto niya po? Di ba mga ka-action, mga kakampeng? So hintayin po natin kung ano ang magiging resulta nito, kung ano ang kinahinatnan. Basta tayo nasa tama lang po tayo, 'di ba? Hindi po tayo muna mag-una-una na hindi naman natin alam kung ano ang kasunod nito, 'di ba? Ang hangad lang natin dito na mabigyan o mapanagot ang dapat mapanagot at makuha ang hustisya ng mga biktima na matagal na nais nilang gustong makamtan. Okay? So, maraming salamat Mr. President Bongbong Marcos sa inyong naging pahayag at maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone. Okay. Beautiful.